Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 110 verse 1. Si Yahweh at ang piniling hari. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms 110 verses 2 and 3. Pararating ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Sion. Magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Ang bayan mo'y naghahandog na kusa sa kaarawan ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan mula sa bukang liwayway ng umaga. Ikaw ay may hamog ng iyong kabinataan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 110 verses 4 to 5. Ang sabi po dito, si Yahweh ay may pangako at ang kanyang sinabi hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Yahweh ay naroroong nakaupo sa kanan mo at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Amen. Ang sabi po dito, ikaw ay pari magpakailanman, hindi katulad ng mga saserdote sa lumang tipan ng mga Levita na namamatay. Si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't ang kanyang pagkapari ay walang hanggan. Ang mga talatang ito ay nagpapatibay na si Jesus ang itinakdang hari at pari na maghahari magpakailanman at magtatagumpay sa lahat ng kaaway. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Muli, magandang umaga. Tayo po magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 110 verses 6 to 7. Sabi dito, siya'y hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa. Sa laban ng walang puknat, marami ang malalagas sapagkat ang mga hari lulupigin niyang lahat. Sa batis sa lansangan, itong hari ay iinom at sisiglang katawan sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang ganda po ng ating devotion na ito, no? Ito po ay propesiya nung panahon ni Haring David. Ay nilathala na yung pagiging eternal king and priest ng ating Panginoong Jesus. So, 'di ba, makikita natin na mula sa lineage ni Haring David nagmula ang ating Panginoong Jesus. So, siya po ang nakalathala doon sa propesiya na magiging eternal priests. Yan po, no? Then, dito sa number 6 na ating binasa, sinabi dito na siya yung hahatol sa lahat ng mga bansa, no? Tunay po yan dahil ang ating Panginoon, ito po yung naging katuparan, no? Yung pagkabuhay, yung namatay siya at nag-resurrect siya and then makyat sa langit at nagiging fulfillment ito sa prophecy at 'di ba sa libro ni Isaiah doon sa pangitain niya, no, na nakaupo ang ating Panginoon sa right hand ng ating Ama sa throne, no, doon. So it's a fulfillment, na-fulfill na po iyan sa ngayon, no. Kaya pag mayroon tayong Panginoon sa buhay natin, hindi na tayo kasama na i-judge, kundi yung mga
crown na lang yung mga ginawa natin ang hahatulan. Hindi na kasama yung ating mga kasalanan, pagkakasala. Kasi yan ay tinubos na. As Jesus Christ is the mediator, meron tayong Jesus sa puso natin, meron tayong Panginoon, si Lord na po ang magiging mediator, ang tulay, siya na po yung way, no? So sikapin natin na nandyan nga, tunay nga na nananampalataya tayo sa ating Panginoon, no? Upang masiguro natin yung ating kaligtasan through Christ, no? So yun po, yun lamang po, magandang araw.